Ayan, magandang hapon mga katropa. Magbablog tayo ngayon nung resulta ng pruning namin nung August 12, Sabado. Ito ay pinruning namin nung August 12. Ang variety nito ay Black Rivier. Pero hindi pa siya nagpapakita ng flower buds. Yay. Ang variety nito ay Black Rivier. Gano'ng katanda? So itinanim namin ito noong January 7. Bakit ako nag-pruning? Kasi malalaki na yung sanga niya. Ito yung daliri ko yan, no? Laki na siya. Tapos yung kanyang cordons, ito yung thumb ko. Ganun na siya. Malaki na siya. Tapos yung katawan niya, as in malaki. Ayan, no? January lang siya tinanim dito. Anyway, baka ito yung bulaklak na. So, modified ang ginawa ko is par pruning na cane pruning kasi mahaba. Maikli ang putol. Maikli ang canes pero marami ring buds kasi nag-doubt ako kung puputok ba dito yung ibang buds. So, katulad nga nito, may buds dito. Buds. Wala nang pumutok. Dito sila pumutok. Ito, ilang buds ba ito? 1, 2, 3. So, kung nagdalawang buds lang ako, eh, walang lalabas dyan. So, ito, ang dami rin ng buds pero mas malaki nga ang buds, mas malaki ang mata, mas malaki ang chance na lumabas yung shoot niya. Ayan, lumabas sila. Ito, dalawa naman. So, dito, katulad nito, yan walang lumabas. Yan. Walang lumabas. Ito naman, wala pa rin nalabas na, ewan kung bunga yun. Ito, 1, 2, 3. Ito yung matabaw. Ito malaki nun. Ito, wala pang lumalabas na flower buds dito sa Rivier natin daming buds nito. Isa, tanggalin ko na to. Isa, dalawa, tatlo, apat. Anong gawin natin dyan? Ito ganun din. 1, 2, 3. Dami. Ito. Wala pang flower buds dito. Post natin sa kabila tayo lilipat. Ito yung aming manicure finger. Ito naman sa kabila. Ito, malaki. Hindi naman mataba ang sanga niya. So, in-establish ko lang ito. Walang mga sila dati. Pero ngayon, nung na-pruning siya, nagkaroon. So, na-establish natin yung kanyang. So, sabi nga, ang distansya daw dapat nito is 4 to 6 inches. Tingnan natin sa kabila. Wala siyang malilit yung sanga doon, Dito, maliit din. So, halos ka pencil size lang yung kanyang dito. Yung pencil size yung kanyang cordon. Putulin ko to. Itong mga suckers na to. So, pencil size lang. Yung ginrafting namin, hindi nag-spool dito. Walang lumabas dyan. January 7 din itinanim yan, magkakasabay sila nun. Pero dito sa kabila, yan. Tingnan natin pagkakaiba doon. Nakapagtaka. So dito, ayan ayan. Maliit pa sa pencil size to, pero makita niya meron ng flower buds. Yun, flower buds. Tanggalin natin itong sucker dito sa baba. Ilan ba ito? Isa? May tutubo naman dito. May bayaan ito na. Yan. Ito isang malaki na to. Tumubo dyan. Tumubas. Ito hoping wala siyang kasamang flower buds. I doubt kung isang to ay flower buds. Looks like hindi. Dito siya. Tingnan natin. Ito, as in green pa yung kanyang fruiting cane. Hindi ako nag-expect na lalabas ang prutas dito o flower buds. But, tingnan natin ito. Daming mga wala sila dati ngayon, naglalabasan na.
So, ayan. Ayan, so dito, hoping nakita yung isang yun sa malayo. Tingnan natin. Ayan. Hoping ito na talaga ay bulaklak. Ayun, bulaklak. At dito, itong santo, sa kanya kabila, wala siyang bulaklak dito, walang lumabas. And dito sa isa, mahaba to dati. Ayan na, may lumabas ng bulaklak. Ay, mabuti naman. Ang variety naman ito, red cardinals. So, ang kasaysayan nito, galing ito sa Quezon sa mini farm. Halos isang taon ang liit. Halos isang ruler lang ang taas niya. Pero, dahil nga sa sobrang ulan, kaya nagkaganon siya. December 2022, nilipat ko to dito. At itinanim ng January 7. At tingnan nyo, malaking pagkakaiba. So, lumaki siya ng malaki talaga. Kasi siguro sa lupa, saka sa kunti lang ng ulan dito sa Tarlac. Yun, January 7, 2023. Ayan. Ito ang aking thumb. Ganun kataba yung kanyang main trunk. Ito yung head niya. I doubt kung ito ay maglalabas ng bulaklak. Wala to mga nodes nito dati. Ngayon lalabas na yung kanilang mga shoots. I-establish natin sila as fruiting cane. So hoping na itong mga nasa ilalim ay bunga o flower buds. Ito, hindi siya naglabas ng flower buds. 2 nodes ito, 2 nodes. Yan. So tinatanggal ba to? Yan lang muna natin. So wala pa rin siyang indikasyon na may naman. Ito wala pa rin. So, ito ang meron. Ilan lang tong flower clusters nila. Sa hoping na magdire-diretso na to. First time. So dito lang to sa Tarlac, sa Camp Aquino. Ipot ulit tayo sa kabila. Ito naman katabi niya, siguro pwede na rin ito i-pruning kasi magkakasabay naman silang tanim. Ang main trunk is sinlaki na ng, hindi pa naman ito siguro sinlaki pentel pen. Cordon. So fruiting canes, napakaliit. Cordon, liit pa rin. So hindi muna natin ito ipupruning. Ayan na. So ito, wala pang pencil size to. Ito, wala pa rin. Ito, wala pa rin. So, saka ka na lang ipupruning. No. So, hoping na ito, mga ito ay dire-diretsong pumunga. Maulan, pero gawa na ng paraan para mawala ang, para ma-protektahan itong mga flower buds. Yan. Yan sa kabila ulit. Dito, hindi ko na-expect na maglalabas to ng bunga o ng bulaklak. Putuin ko na to. Kasi nga po, maliit yung kanyang hindi matured. Eto. Hindi na to, ano to. Ayan, bulaklak na siya. Ito sana maglabas din tong iba. So, ito as in wala dahil bata pa siya. Hindi siya matured. So, dapat ang distansya nito mga to ay 4 to 6. Pwede itong tanggalin. Tapos yung patubuin. After this 4 inches pwede ito itira. Ito pwedeng tanggalin. Wala akong dalang pruning shear. Yan lang. So lipat ulit tayo sa kabila. Ay nako. Itong Black Riviere, walang pinakita na bulaklak. Ay, tingnan natin. Baka naman hindi palalabas yan. Wala pa nga oh. Hoping na maglalabas siya. Kasi matured naman yung kanyang mga fruiting canes, as in matured. Oh, malalaki. So this one, I do not know kung ano to. Ito ba'y bulaklak o what?
Mhm. So next time alam ko na pwede ko siyang putulin dito. Mag 2 buds lang ako spar pruning. Next time. Ayan. So ang date ngayon is August 26. 2 weeks after ng pruning. So yun lang. Babagan natin sa next week. Mag-apply kami ng fertilizer mamaya.